give you the treasures and riches stored in secret places. Isaiah 45 verse 3. Magandang oras mga ka-TH, mga kababayan, mga ka-treasure hunters. Well, meron tayong treasure on the spot, treasure marker o treasure sign. Perfect na ito'y talagang treasure on the spot at hindi lang yan ay authentic na man-made. Kasi nga, ito ang close-up po. Makikita mo yung tool mark. Ito yung mga tool mark ko. Yung pag-chisel. Yan yung sinabi ko na kung napaka-smooth na butas, yun ay gawa ng ulan, ng nature o ng tubig. Pero kapag magaspang na katulad nito, tool mark ang tingnan. Kaya ito ay gawa ng tool mark. So therefore, gawa ng tao. At talagang Japanese treasure sign siya. Sana ay walang luko-lukong gumawa na ganyan na Pinoy, no? Kasi kung niloko lang tayo, ay talagang maloko tayo dahil ito nga ay legit sign for treasures. Alright, at bago tayo magpatuloy, shout out muna tayo sa... Alright, shout out tayo kina Golden Nature. Shout out kay Efren Gunner, kay Haram Karban Majinon. Shout out kay... ano ba to na pagkasulat Japanese to eh. Ano yata yan, Grace. Okay, shout out kay Jelly Lopez, shout out kay Jimmy Sardin, shout out kay Yomer Anuevo, Rolly Barbiera, DJ Dungkas, Glenn Mario, Bartolome Arquisal, shout out kay Jonathan Bisaya, kay Winnie Mahilom, Jero Mendoza, Champoy, shout out kay Samuel, kay Alberto Claver, Elmer Luzano, Juntax, shout out din kay Juben Bacalso, Nestor Garcia, kay Ben Balasador, kay Jazz Pascual, kay Tablinio JP, Melvin Balucos, and lastly shout out tayo kina Noli Latumbo, kay Ila Bisario, Jero Mendoza, Ramster Bulyum, kay Champoy at kay Shaki Del Padios, at sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating partial analysis. Okay, so ito na nga. Sayang walang video, no? Kasi kung video, makikita natin yung palibot nito. Kapag kayo nagpadala mga ka-TH ng inyong legit marker, ay picturean nyo ang palibot ng bato, pati likod, ang palibot niya. Tsaka isang picture na malayo para makita natin yung mga bato sa unahan. Kasi ito, kung ito'y general treasure site, ay marami pa to eh. Tingin ko dalampasigan, di ba? Dalampasigan to kasi may tubig dagat. Buhangin kasi, kaya tubig dagat yan. Kaya dito, kapag mga dalampasigan ay karamihan ito ay mababaw lang at giveaway or sucker deposit or quick deposit. Dahil kapag ibinaon yan sa dalampasigan, ibig sabihin babalikan nila yan ng mabilis. Babalikan nila yan ng madaling araw, hindi sila makikita ng mga tao dyan, at kinabukasan basag na yung bato. Yun yung palaging nangyayari. Kaya ibinaon nila sa dalampasigan para madali silang makabalik at makaretrieve at hindi na sila aakyat ng bundok. Yung mga nilagay naman sa taas ng bundok, sa ibabaw, yun ay mga medium to big deposit. Dahil nga inakyat pa eh. Kapag narito lang sa dalampasigan, ibig sabihin yan ay maliit lang na volume, pero volume na rin ha. Maliit lang kumpara doon sa mga big deposit. Okay, so merong manipis na triangle, oh. At pag ano, no? Pero hindi siya gawa ng tool mark, so pwedeng hindi siya kasama sa disenyo. Merong ano dito, ano ba to, nakaganyan? Parang letra siya eh. Pero dito pa lamang, mga
ka-TH, jackpot na yan. So ganito yan, ito yung lupa, ito yung bato, merong marka sa ibabaw. Ngayon bakit ba bakit yung butas ay inikutan ng bilog? So ibig sabihin yan ay sintrong-sintro. Sintrong-sintro, parang yung kanji na ganito. Na sign yan. Sinter yan eh. Sintrong-sintro or inside. Itong ganitong kanji. Yan. So parang ganun din to. Ang butas ay direksyon. And then ang ring ay nagsasabi na dito lang to. Kaya nga ikutan natin yung bato. Ring yan. So ibig sabihin, dyan lang. Halimbawa ito may bagay dyan na importante, di ba? Halimbawa itong bato, importante, di ba bilugan natin yan? So ganun din ang ginawa ng Hapon para malaman na sintrong-sintro, dyan lang talaga. So sintrong-sintro siya. Dito yan sa baba. So dito sa taas yan, sintro, papuntang baba. So treasure under the rock yan. Ngayon kapag ginulong nyo ang bato na yan, kasi sa tingin ko hindi gaanong malaki, igulong nyo, itihaya nyo, at kapag natihaya yan, ay siguradong mayroong marka sa ilalim ng bato. Pero ang item niyan ay tinabunan niya, kasi ang sign ay sintro. Ibig sabihin, directly under the rock. So dito yan kung i-drawing natin yung. So dito ang item. Ito yan mga ka-TH. At dahil dalampasigan yan, hindi pwedeng hindi ilalagyan nila yan ng pabigat. So ibig sabihin nilagyan yan ng pabigat dito. Pwedeng mga malapad na bato, malalaking bato ang nilagay dyan. Okay. Merong pandesal sa labas. Mga ka-TH, kaya bumili muna ako sandali. Okay, saan na ba tayo? Dito na tayo sa Okay, kulay green tayo kasi magulo na yung mga linya. So halimbawa, kapag dalampasigan ay hindi yan aabot ng 2 meters. Meron ako sa lugar ng lula ko na meron siyang tinusok na tubo, parang plug pull tingnan, and then yung tinusukan ng tubo ay may malapad na bato. At ang ginawa sa bato ay tinabi, ginulong lang, hinawi yung bato at tinabunan pala ay box. Ang lalim ay tuhod lang eh. Tuhod lang kasi dalampasigan din katulad nito. So mababaw lang yan. Ang ginawa dyan, mayroong tinabon niya na mga bato. So, tinabunan ito ng malalapad na bato bago nilagay itong marker na to, mga ka-TH. So, yan lang. Wala na ibang puntahan dyan. Kapag ganito na bilog, and then encircle pa siya ng isang bilog na linya, ibig sabihin yan, sintro. Dito talaga yan. Sintrong-sintro pababa. Kaya walang kawala, di ba? Kasi ganito yan. Ayan, tusukin natin. Sa baba talaga yan niya. So kung ganito kakapal ang bato, ito yung buhangin. So hanggang tuhod lang yan. Merong pinatong sa ibabaw na mga malalapad na bato yan. Yan ay nakalagay yan sa, karamihan yan ay concrete box eh. Simento siya na box kapag dalampasigan. Kasi kung ammunition box na bakal ay kakalawangin eh. Magkalat yung mga alahas kung meron man, mga gemstones. Kahit gold bars, magkalat yun kapag nawasak yung ammunition box. Kaya expected na simento yan. Mga ka-TH. Simento yan. Okay, so yan lang. Madali lang to kasi wala naman tayong ibang puntahan eh. Treasure under yan,
Kung i-research nyo sa internet, sa mga treasure codes, ang sasabihin ng treasure codes ay treasure on the spot, treasure under, ano ba? Treasure on the spot, treasure under treasure inside the rock, yon. At halimbawa, ang bato nga pala na ito, halimbawa, ang bato na yan ay napakakapal. Makapal yan, halimbawa 2 feet. 2 feet ang kapal niyan. So pwedeng may laman ang bato. Kaya bago nyo hukayin pala, nakalimutan ko, bago nyo hukayin, ay biyakin nyo muna ang bato na ito bago kayo maghukay ng under. Alright, so yan lang. Mga katiyats, good luck sa inyo. At sana maligaya ang Pasko. Huwag nyo nang patagalin yan kasi baybayin yan eh. Baka makita pa yan ng iba. Okay, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe. Hanggang sa muli.